China, mga sangkay, pinalaga na po ng ating presidente na si PBBM at doon pa po ito sa ASEAN Summit. At nagbitaw pa mga sangkay, nagbitaw ng isang mabigat na salita laban po sa China at sa international. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay. Lagi pong nag-antabay, sumusuporta. Daghang salamat kaninyong tanan. So, eto nga guys, pag-usapan po natin ito ngayon. Umiinit yung banggaan mga sangkay. But, bago tayo magpatuloy, check nyo muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe sa ating channel. Okay? Nasa ibaba lamang po yan mga sangkay. Makikita nyo yung subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos pindutin nyo yung bell. At pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. So mga sangkay, bagamat wala na po tayo sa bagamat wala na po tayo sa politika. Wala na po tayo sa pagiging political vlogger. Pero magkukomento pa rin po tayo sa mga ilang kaganapan sa ating bansa. Pagdating sa gobyerno, agawan ng teritoryo, at marami pa pong iba. Ang kinaibahan lamang mga sangkay, wala na po tayong pinapanigan na kahit na sino, no? Gumigitna na lamang po tayo at para po tayo sa ating bayan at hindi po tayo para sa kahit na kaninong politiko. And again, mga sangkay, pro-government po tayo. Hindi po tayo kakampi ng mga kamakaliwang grupo. Alright? So, eto na nga guys, ang ating presidente. May binitawan na pong mabigat na salita. Naku po, ayan po mga sangkay. Tingnan nyo, Marcos sa ASEAN, bawal ang maghari-harian sa South China Sea. Very good, very good. Naku mga sangkay, pagdating po sa West Philippine Sea, siyempre, kanino pa ba tayo kakampi? Alangan naman sa China. Pagtatridor na sa bayan kung gagawin mo yan. Diba? Pero, this time, mga sangkay, okay? Magkukomento po tayo. Hindi na po tayo nagkukomento sa iba pang mga issue pampolitika. Pero pagdating po sa geopolitics at foreign policy, at lalong-lalo na po sa agawan ng teritoryo, Pilipinas po tayo. Hindi po tayo para sa China, hindi rin po tayo para sa Amerika. Pro-Philippines po tayo. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin, ano ba ang balitang to? Hindi dapat na pumayag ang mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations na may maghari-harian na bansa sa South China Sea. Boom! Sa intervention ni Pangulong Ferdinand Lupit yun, mga sangkay. Bawal na po ang maghari-harian at hindi pinapayagan ni PBBM ang mga naghahari-harian doon po sa West Philippine Sea. Okay yun. Diba? Bongbong Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit Retreat na ginagawa ngayon sa Jakarta, Indonesia. Pero guys, ang napansin ko dito mga sangkay, habang nagsasalita si PBBM, itong yung ating representative na si Martin Romualdez, inaantok. Tingnan nyo mabuti. Sinabi nito na dapat na pumalag ang ASEAN na mapasa ilalim ang international order sa puwersang ginagamit para dominahin. Wala na, nakatulog na mga sangkay. Pero hindi yan yung focus natin. Hindi si Martin Romualdez. Okay, si PBBM, dito tayo kay Presidente. Ano ba ang sinasabi ni PBBM tungkol po sa China? Ngayon dito, binulgar na po ni PBBM. Hindi na nakatiis. Talagang pinagdiinan na. Ang ginagawa ng China ay hindi maganda at ito po ay pagkahari-harian at ito ay ipinagbabawal ng Pilipinas. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit Retreat na ginagawa ngayon sa Jakarta, Indonesia, sinabi nito na dapat na pumalag ang ASEAN na mapasa ilalim ang international order sa puwersang ginagamit para dominahin ng kahit na sino man ang South China Sea. Ayan na.
Papalag na, pumalag na, hindi pala papalag. Pumalag na po ang ating presidente. The challenge for us remains that we must never allow We must never allow. Biruin nyo, andyan po yung mga leader, oh. international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Ano daw? Hindi yun, ah. Applied for a hegemonic ambition. Ayon kay Pangulong Marcos, nahaharap ngayon sa isang malaking hamon ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Ito na ang pinakamalakas na pahayag ni Pangulong Marcos, may kaugnayan sa West Philippine Sea. Ayan na, sa tingin ko rin, ito yan. Iyan po ang pinakamatinding banat ni PBBM tungkol po sa West Philippine Sea. Sa China. O ano, mga sangkay. Kayo, tatanungin ko. Kanino ba kayo kakampi? Sa China o sa Pilipinas? Aba, mag-isip-isip po tayong lahat, mga sangkay. Alam nyo, ganito lang yan. Ako, wala na po akong kinakampihan na kahit na sino. Pula, dilaw, blue, black, ano pa bang mga kulay yan, pink. Wala na po. Gitna po tayo kasi tapos naman ng eleksyon. It's time for them to work for the Filipino. Pero, pagdating po sa usapang West Philippine Sea, guys, I hope that we are united. We are one. Di baling magkakaiba po tayo ng prinsipyo. Di baling magkakaiba po tayo ng mga paniniwala sa buhay. Pagdating sa politika. Pero pagdating po sa Pilipinas, guys, isa po tayo dapat. Hindi po yung tipong nag-aaway-away tayo, sino kakampihan? China o Pilipinas? Aba, kung Pilipino ka, sa Pilipinas ka. Kung China ka, ay di sa... Malamang. Kanino ka ba kakampi? Diba? Pero pag ikaw ay Pilipino, dapat sa Pilipinas ka kakampi. Tama ba? Okay, tuloy natin. Ito na ang pinakamalakas na pahayag ni Pangulong Marcos may kaugnayan sa South China Sea. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Isa ang Amerika sa kilalang kaalyado ng Pilipinas. Nakalulungkot ayon kay Pangulong Marcos dahil nananatili ang gulo sa South China Sea. Gayunman, nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas, kundi ang maayos na resolusyon sa problema. O yun, mga sangkay, maganda yung sinabi ng ating presidente na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas. Kundi maayos sa usapan, ayusin nyo naman. Baga, ayaw namin ng digmaan. Pero ayusin nyo, doon po sa West Philippine Sea, huwag kayong ewan ko ba, mga sangkay. Pero sa totoo lang, hindi lang naman po China ang may mga nakuha doon sa West Philippine Sea. Pinakamarami po Vietnam. Kaya nga lang mga sangkay, bakit China po yung nadidiin ngayon? Kasi sila po yung nanghaharas. Okay? Pero kung gagawin po yan ng Vietnam, pupunta po dito sa mas pinakamalapit. Kita mo ang ginawa nila ngayon, yung mapa ng China na inilabas. Pambihira. Muntik na, pati buong buong Pilipinas, kanila. Pambihira namang China yan. Kamakailan lamang naglabas ng bagong mapa ang China. Sa halip na 9-dash Sabi ko na line, ginawa na itong 10-dash line. Our Diba? Ang gagaling ng China, di ba? vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. For our part, the Philippines will continue to work with all the countries to foster a rules-based international order. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including, of course, the 1982 UNCLOS.
Sabi ni Pangulong Marcos, dapat na magkaroon ng self-restraint ang lahat ng partido. Tungkulin anya bilang isang mamamayan at isang leader na tumindig para harapin ang mga hamon sa soberenya at maritime jurisdiction sa South China Sea. We cannot emphasize enough that action Natatawa talaga ako sa likod mga sangkay. Si Martin Romualdez, tingin nyo naman. Inaantok si Sir. Hindi, baka pagod lang. Siyempre, alam niyo naman yung mga leader ngayon, marami po yung lakad, kahit naman sino, di ba? Tao lang tayo, bumibigay talaga yung katawan natin. Lalo-lalo na yung mata natin. Yung iba nga, nagsisimba, di ba? Natutulog lang. Eh, ito pa kaya, ano yan eh, marami pong lakad yan, puro trabaho yan eh. Natural, bibigat po yung kanilang ano dyan, physical na pangangatawan hanggang sa yan na. Inaantok na po si Martin Romualdez. Ang ano lang, ano lang, kasi syempre, nakikita po sa video eh. actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Sinabi naman ni Chinese Premier Li Qiang na tapat ang China sa pagtrato sa mga kalapit na bansa Tapat pa, na may sinseridad. We have been committed to treating each other with sincerity, and our political mutual trust has grown deeper. mukha mo. Sincerity is the key that opens the heart, and trust is the bridge that connects the minds. Ay nako, kwento No mo. matter how the international Kwento mo pa. situation evolves, China and ASEAN have maintained close exchanges and communication, respected each other's development path, and accommodated each other's major concerns. Mula rito sa Jakarta, Ayan, mga sangkay. Bawal na daw maghari-harian. Sa West Philippine Sea. Yan po yung mabigat. Nabanat ni Bongbong Marcos ngayon. Doon po sa ASEAN Summit. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tama ba na sabihin ito ng ating presidente? At ito pa, isang tanong. Kanino ka ba titindig? Sa Pilipinas? O sa China? Comment nyo po sa ibaba ng inyong mga komento. Siyempre, ngayon, isubscribe nyo itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay? Huwag na huwag ninyong kalilimutan. Nasa YouTube lamang po yan. Click the subscribe, click the bell, and click all. Hanapin nyo lamang po yan, mga sangkay. So, yun. Paalam na sa inyong lahat. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.